challenge natin ngayon para to sa mga ano lang, basic to intermediate na level. Kaya nyo tong sundan. Tapos wala naman tayong gagawing ano dito ngayon, formulas, mga ganon. Kasi more on visualization na to. So which means sa data mo nakapag-come up ka na ng ano, ng percentage. Dito nakapag-count if ka na, mga ganon. So maglalagay lang tayo dito ng table para sa data natin, para magawa natin ng chart. Okay, so maglagay tayo dito ng gender, tapos maglagay tayo dito ng male tsaka female. Okay, so hindi tayo hindi tayo politically correct na may mga mga maraming gender sa buhay. So male female ang gagawin natin ngayon. Alright, so and then sa ano naman sa STEM students, ayan, is gagawin na nating 65% yung 65% yung male, tapos 35% yung female. Kasi nag-search ako kanina sa Google, ayan, Google, 35% daw ng ito of STEM students in higher education globally are female. So, yun yung gagamitin natin na stat. So, the rest are male. So, 65% yung sa male. Okay, so, yan yung gagawin natin na data. And then, dito sa first part na graph, graph natin or chart natin is, female lang ito. So, itong nasa baba naman, ito yung male tsaka female. So, gagawin natin ang both graph sa exercise natin today para may mga magkaroon kayo ng idea paano gamitin yung mga icons dito sa graph na dynamic din. So, ayaw natin yung mga hindi dynamic na buhay. Okay, so dynamic yung icons natin. Nag-change yan sila ng kapag nag-change yung percentage dito, mag-change din yung parang display dito sa output natin o sa visualization natin. Ayan, so para in case may changes sa data mo, ayan, makaano pa rin natin. Yung chart mo, tama pa rin. Okay, so yung gagawin muna natin is, I think ito munang nasa baba. Ito muna yung gagawin natin or itatawag dyan. Combine ko mga muna itong dalawang to. Ay, kasi hindi ito naka-group eh. Group ko muna to. Ayan. So, ito muna ang gagawin, natin, i-visualize natin sa taas kasi mas madali ito kaysa sa kaysa itong nasa baba. Kasi itong nasa baba, gagamit tayo mamaya ng tawag dyan, PowerPoint. Pero pwede din kayong gumamit ng Photoshop, Canva, kung ano yung mga graphic design tools yung gusto nyo. Pero, okay naman na yung PowerPoint sa ganito na kasimple lang na job. Okay, so yung gagawin muna natin is ito. Madali lang to kasi dalawang icons lang to, tapos naka-stack lang ito na chart. So ang gagawin natin muna is ito na yung data natin. I-insert lang natin to sa table. Ayan. So, gawin ko lang black and white yung table natin. Ay, grayscale pala. Black and white. Okay, so, sabihin lang natin tong STEM students. Ayan. Okay, so, sa table na to, click lang natin yung table, insert tayo ng chart. Dito tayo sa 2D bar chart. And then, itong 100% stack bar yung gagamitan natin kasi yung data natin dapat mag-encompass yan ng combined 100%. So, katulad nito, kapag 35 yung female, so automatic 65 yung male yung gagamitin natin ay yung mangyayari. Pero etong para mas madali yung sa chart natin, para pag-change natin dito sa female tsaka male, mag-automatic siya adjust to 100%. Ang lalagyan ko na lang ng formula itong male. So, gagawin ko na lang 1 minus ito. Ayan. Para automatic, pag nag-change tayo dito ng gawin natin 20%, automatic magiging 80% yung sa male. Ayan. So,
Para ito lang yung i-change natin na parts. Okay? Dito, ito lang. Kukulayan natin yan ng yellow. Para alam natin kung ano yung i-change natin mamaya. Para makita natin yung dynamic na ano natin, data. Okay, so ito, ang gusto natin mangyari is naka-stack siya. Ayaw natin yung ganito kasi hindi naman ito yung gusto natin output. Click natin yung chart natin and then go to chart design and then switch row to columns lang. Ayan. So, ayan yung gusto natin na mangyari. Nakaganito. And then, i-delete lang natin yung, ito pala, make sure natin yung access natin dito sa access natin dito sa percentages natin na access natin or horizontal access natin is, i-format natin to siya. So, right-click nyo lang, format access, tapos lalabas itong modal na ito sa gilid. Ito, dapat naka-0 to. Ayan, wag nyong i-auto kasi mag-a-adjust yan kapag auto minsan nagiging 1.2, 1.1 or 100%, nagiging 120%. So gusto lang natin hanggang 100% lang siya. So lalagay natin dito is 1 lang talaga. So tatanggalin natin lang yung auto. Ayan. So sa ano naman, sa major at saka minor naman, 0.1 lang nang lalagay natin para 10% yung mangyayari. 10%, 10%. Ay, ano ba yun? Mali yung napindot ko. Comma instead of ayan, so 0.1 lang para ganito, 0, 10, 20 by 10 yung yung increment ng percentages natin. And then pwede na natin yang i-remove kasi hindi natin yan kailangan kasi magdi-display lang naman tayo dito ng data labels mamaya. Okay, so and then hindi natin to kailangan yung vertical axis o yung STEM students na word. So tatanggalin lang natin yan, delete lang. Tapos itong grid lines din, hindi na natin to kailangan. So, delete lang natin. Click lang nyo lang, tapos delete lang natin. Yan. Pindutin nyo lang yung delete sa keyboard nyo. Pero gusto natin maglagay ng chart title. So, click nyo yung plus dito, tapos chart title. Tapos, gusto rin natin maglagay ng legend. Yan, legend dito. Pero yung legend natin nasa taas. So, okay, so yung chart title natin, move ko lang to pababa konti. Tapos, chart title natin is STEM Students by Gender. Ayan. So, ito yung title natin. Dito natin i-reference yung title. So, gagawin nyo lang is, click nyo yung chart title nyo. Tapos, dito sa formula bar, equal sign. Tapos, pindutin nyo yung nilagay natin dito para maging dynamic yung chart title natin. Ayan. So, para pag nag-change tayo dito sa ayan, mag-change na din yung chart title natin. So, Control-Z ko lang para mabalik natin sa dati. Ayan, and then, i-bold ko lang to. Bold, tapos, papaliitin ko lang konti, ganyan. Tapos, i-change ko lang yung, font color sa ganito. So, white, 50% lang siya. Ayan. Okay, so, and then, i-move natin to sa gilid para maganda tignan. Ayan. So, ang chart naman natin, gusto nating mawala yung border nito, itong square dito sa chart natin. So, gagawin lang natin is punta tayo dito sa chart design, sa format pala. Tapos, dito sa shape outline, nakaselect tong chart natin ha. Shape outline natin, click lang natin yung no outline. Pwede nyo naman i-access dito, no line yung border. Ayan, so, depende na yan sa inyo. And then, dito naman sa chart natin, papaliitin lang natin konti yung chart. Tapos, ayan, liit lang, liit lang, liit. Maliit lang yung chart dapat natin. Tapos, move natin dito. Ito namang legend, i-right click lang natin, tapos format legend. Tapos, ito, lagay natin sa top. Ayan. Tapos, lagay natin dito sa gilid. Ayan. So, for now, nag-arrange pa tayo. Hindi pa natin nilagay yung mga icons. Okay, so, parang ganito na yan. Okay, and then, okay, itong chart naman natin, pahabain lang natin papunta dito. Tingnan natin kung mag-a-adjust pa siya automatically. Okay, goods na goods. And then, paliitin lang natin to. Uy, na-drag yung natin, chart natin. Okay, mag-a-adjust lang yung ginagawa natin ngayon. Okay, adjust lang natin yan hanggang sa maging goods na. Okay, so parang okay na ata to. Extend ko lang dito. Ayan. So, okay. So, goods na yung setup natin sa chart. Ang gagawin na lang natin is lalagyan natin to ng icon.
yung male tsaka female na icon. So, gagamitin lang natin yung icon dito ni Excel. Punta tayo sa insert, tapos icons. Yan, tapos search natin male. Yan. Check natin yan. And then female. Ito, check din natin to. So ito, insert lang natin. Yan, so ayan na si male tsaka female. So ang gagawin na lang natin is i-change natin yung ang color nito. Pero before we do that, i-convert to shape muna natin tong dalawa. Okay, click nyo lang yung convert to shape, nasa graphics format na ribbon. Ayan, tapos convert to shape nyo lang. Ayan. And then, punta tayo sa shape format para i-change natin yung kulay. Gawin natin blue para sa male. So, ito ata yung nakaselect dyan. Blue. Tapos, sa female naman, change natin yung fill ng ito ata yan. Same nga. Okay. So, pagka na-set up nyo na yung ganito, may icons na kayo, tama na yung kulay, copy nyo na lang, Control-C nyo lang, click nyo lang yung paisa-isa to, so Control-C nyo yung icon, tapos pindutin nyo yung chart nyo. So sa dito na, tawag dyan, sa mail na part, sa mail na bar natin, pwede nyo na itong direct na i-Control-V kapag na-copy nyo na dito sa labas. So Control-C, Control-V. Ayan, so itong female naman, Control-C, tapos, Control-C, tapos Control-V. Ayan, so for now, naka-stretch yan. So, i-change lang natin sa settings natin, sa chart settings natin. So, click nyo yung yung stretch na bar yan kanina eh. Pinalitan lang natin na icon. Tapos, format data. Tapos, punta kayo dito sa fill and line na icon. Teka. Ayan. Bakit dito lumabas? Ay, hindi siya naka-select ng fill. Teka. Sa female lang siya lumalabas. Teka. Ayan. So, yung ginawa natin na copy-paste guys, dinarek ko lang kanina. Pero pwede nyo na rin i-insert lang yun dito sa, dito. Click nyo lang i-insert or try nyo i-copy. Tapos pagkatapos nyo i-copy, click nyo yung chart or yung bar. Tapos click nyo lang tong clipboard para automatic niya ipipaste yun diyan dito sa bar. So ito naman, since naka-stretch to ngayon, gusto natin siya mag-stack pa isa-isang icon. So i-click nyo lang itong stack. Ayan. So automatic na yan siya mag-a-adjust. I-right next to each other niya lang yan. So kapag nag-change yung percentage natin, automatic din yan mag-change. So, kapag half, pwede nitong ma-half yung tao natin dito. So, ito din, kinlik ko na lang yung female na part, tapos click natin yung stack. So, goods na din yung sa female. So, try natin i-change yung percentage dito. So, gawin kong, for example, 20%, automatic na yan mag-a-adjust. So, 80%. For example, yung female, ayan, so mas marami na yung female. So, ayan, sobrang simple na ng ng visualization nyo. Ayan. So, ang gagawin lang natin is, okay na to. Na lang yung kulang? Chart labels na lang. I mean, data labels rather. So, ang gagawin lang natin is, right-click lang natin yung o pwede din naman, dito tayo dadaan, data labels. Ayan. So, yung data label natin natabunan, drag na natin pababa. Tapos, punta tayo sa format data labels. Tatanggalin lang natin yung show leader lines kasi ayaw natin yung kapag may leader lines kasi kapag dinrag mo to sa malayo, may linya yan dyan na nakatutok sa natin chart bar natin tsaka sa natin data label. So, ayaw natin yan. So, Control-Z ko lang. Tapos, uncheck ko lang tong show leader lines sa gilid. And then after that, gusto natin tong naka-rounded corner na naka-rounded na fill sa likod. So ang gagawin lang natin is click natin yung data label natin. Tapos punta tayo dito sa dito sa format. Sa format, pwede din right-click nyo lang.
tapos change data label shapes, tapos itong rounded corners yung pipiliin natin. Pero pwede din dito sa change shape, kung gusto nyo mas maraming shapes dito. So ito yung pipiliin natin, rounded corner. And then after that, punta tayo dito sa shape outline. Tatanggalin lang natin yung outline sa ano natin kasi meron yang ayun meron siyang parang border. Tatanggalin natin yan. Tapos yung shape fill lang yung lalagay natin. Sa shape fill, same color lang sa ginamit natin dito kanina sa icon natin. So ito yung ginamit natin. And then punta tayo sa home para ma-change natin yung text color. Ayan, so white, and then ibo-bold natin yan, and then pa-increase lang natin ng maybe, ayan, okay na ata yung nilakin yan. So, ayan, pwede nyo na i-drag yan pa baba konti, tapos adjust, pwede nyo rin ma-adjust yung tawag dyan, yung rounded corners. Kung gusto nyo, i-drag nyo lang tong, hold nyo lang tong yellow na circle, yan yung pagpapa-adjust ng rounded corners. Ayan, ayaw kong sobrang circle niya, so gusto kong parang ganyan lang. Ayan, so same pa rin yung gagawin natin dito sa female. Click nyo lang tong icon dito sa female. And then, add data labels lang. Tapos, itong data labels, ito naman, drag natin ito pababa. Tapos, tatanggalin natin ulit yung show leader lines. Punta tayo dito sa format. Tapos, change to, ayan, rectangle. Rectangle, rounded corners na rectangle. Tapos, kulay niya sa outline muna. Tatanggalin natin yung outline. Tapos, lalagyan natin ng shape fill. Eto. Tapos, punta tayo sa home. Kulay puti. Tapos, bold. Tapos, pa-increase ng font. Ayan. Tapos, adjust natin konti yung rounded corners. Pag ganyan, oops, nasobrahan. Ayan. So, ano na sila? Parang, tawag dyan. Uniform na silang dalawa. Medyo baba ata konti. Ito na lang yung pataasan ko. Mahirap magpababa. Hindi ata ito naka-align Ayaw niya kasing mag-move kapag keyboard yung gagamitin ko. Ayan. So, for example, mag-change ulit tayo ng data dito. Balik natin sa 35% yung female. Ayan. Automatic din siya mag-adjust yung, yung location ng data labels sa center ng dito. So, pwede nyo rin paliitin to. Mas kukonti na lang yung icons. Ayan. Nakadepende na yan sa inyo. So, kung gusto nyo, for example, 10 icons yung lalabas para mas madaling mabasa ng nyo, ng tawag dyan ng viewers nyo ang tawag or yung mga gustong tumingin sa report nyo, 10 icons lang para kapag 65% makikita lang yung half yung icon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So 10 nandito lang, hanggang dito lang dapat. So pwede natin yung i-adjust. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito half kasi 65. Lagay muna natin ng walang half. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, tama na 10. So kapag merong half, may 35, 45, mga ganyan, maglalagay din yan siya ng half dito. Ayan. So 35, tatlo, tapos may half. Ayan, di ba? Goods na goods yung natin, yung data visualization ng natin. Yung by gender. Ay, ito pala sa male tsaka female. Muna natin? Mali pa yung legend natin kasi naging mali kanina pag natin. Teka lang. Pwede ko lang pala hindi i-delete yun. Teka lang. I-change ko lang yung kulay. Ito sa male. I-fill ko lang to. Ay, bakit ayaw niya mag-change? Kailangan, bakit ayaw niya mag-blue? Ayan. Pinaste ko lang ulit yung guys, icon kasi naging pink yung mail natin sa legend. So, ayaw natin yung ganun. Yan. So, pwede natin ito i-move pababa konti. Ito din, move pababa. Ayan, goods na goods. Ito yung first natin
chart para sa ating STEM students by gender. Yan, lagay natin ng 30%. Adjust din. Okay. No problemo. Ayan. So, sa pangalawa naman guys, itong isa, kailangan natin gumamit ng, na-mention ko kanina ng graphics editing tool or kahit PowerPoint, okay lang. Or Photoshop, Canva, Illustrator, kung ano yung gusto nyo. So, ang gagamitin ko lang is para accessible sa lahat, yung mga beginner tsaka intermediate level users is PowerPoint. Kasi kapag may Excel ka, may PowerPoint ka naman. Okay, so ang gagawin lang natin is screenshot ko lang to guys muna para copyhin natin yung yung format niya. Lagay natin dito sa PowerPoint. Okay, so paitin ko lang konti. So para na meron tayong guide. Alright, so yung first natin kukunin is yung sa chart na to guys, sa female lang to na chart, female. Kung gusto nyo gumawa ng male din, pwede nyo yung gawin. Pero sa exercise natin ngayon is female lang yung gagawin natin na ganito na chart. Okay, so first is punta tayo sa shape, tapos itong rectangle yung pipiliin natin. Maglalagay tayo dito ng rectangle. After that, tatanggalin natin yung outline ng rectangle natin. Tapos kukunin natin yung color nitong rectangle dito. Nitong dito. Sa chart natin na sample. Kukunin ko lang yung kulay. Pwede naman mag-eyedropper dito. Ayan. Para ganyan yung kulay natin. After that, mag-insert na tayo ng icon. Insert icons. So, female lang. Yung female na icons yung i-insert natin dito. So, search natin. Female. Ito. Insert. Tapos ito. So ito, ang gagawin lang natin is i-convert to shape ko siya. Ayan. So same lang sa ginawa natin sa Excel kanina, pero ngayon papaliitin ko lang siya konti. Hold nyo lang yung shift para hindi magiging distorted yung nyo, yung dimension ng icons nyo. Yan. Tapos, nyo lang, ay teka, kasi naka-group kasi to. Ungroup nyo muna ito guys, ungroup nyo muna to, icons. Ayan, kasi nakahiwala yan kasi ginawa nating shape. So, select nyo lang lahat ng icons, parts ng icons, tapos, punta kayo sa shape format, tapos, merge shapes, tapos, combine, para maging isa na lang siya. Ayan, wala na siyang kasama. Hindi na siya nahiwala yung ulo. Okay, so, ayan. So, ang gagawin nyo lang, copy-paste nyo lang pa, 10 beses. 10 beses yung copy-paste natin para 10 yung, yung given natin. Pwede din naman isa lang. Pero 10 yung lalagay natin para mas madali. Okay. So, ayan lang. Pwede nyo rin i-click nyo lang, hold nyo lang yung control. Ayan, tapos magiging ganyan, parang plus sign yung mouse nyo, may plus sign. Drag nyo lang yung icons, ayan, pagilid. Okay, wag nyo munang isipin yung distance nila. Hindi naman yan nagmamatter masyado. Yan. Adjust na lang natin mamaya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito 10. So, sobra tayo ng isa. So, ito, adjust lang natin pa dito. And then, yung icons natin guys, select nyo lang yung buong icons nyo. Select nyo lang lahat, tapos unselect nyo yung background. Punta kayo dito sa shape format, tapos ito sa align. Click nyo yung align, tapos click nyo yung align middle para same yung nila, location ng nila. Naka-center sila. Tapos, distribute horizontally. Ayan, distribute horizontally lang para equal yung distribution nila. So, ito medyo sobrang dikit ata to. So, i-move ko lang tong konti yung sa right side yung nasa huli. Ayan, may space konti. So, gagawin ko lang to, yun ulit, yung sa align tapos distribute horizontally. Ayan, may medyo magkadikit pa rin sobra. Move ko lang din ulit. Ayan. Ayan, adjust lang natin. Ayan, medyo may space na siya konti sa kamay. Ayan, hindi na magkadikit yung kamay. So, yan yung gusto kong mangyari.
So, yun din ang gagawin natin sa edge, guys, sa last part at saka first part. So, i-ano natin, move natin yung background niya. Ayan. May space konti dito sa gilid. Tapos, ito din. Dito ko na lang i-adjust kasi mahirap i-adjust yung ano. Dito, gawin kong 77. Ayan. So, meron na siyang space konti sa gilid. Tsaka, goods na yan. So, ang gagawin na lang natin is, try ko kung baka hindi na kailangan to i-change ng kulay. Try ko lang. Select ko lahat, tapos punta ako sa shape format, tapos merge shape, tapos subtract. Ayan, subtract lang natin. Hindi na kailangan i-change yung kulay. So, subtract. So, yan na yung gusto nating mangyari. Ito na siya. Ang gusto nating mangyari, naka-transparent itong, guys, ayan, naka-transparent yan. So, yan yung gusto nating i-copy. Tapos, i-paste natin doon sa Excel natin. So, yan yung gusto nating mangyari. Dito naman sa, tawag dyan, part na to, guys, ang gagawin lang natin is maglalagay tayo ng isang bar sa chart natin na 100% na static. So, palagi lang yung 100%. Mag-a-add lang ako dito ng isa, extra. Tatanggalin ko lang tong, extra dito sa Ayan. Ko na lang. Extra, delete ko na lang to. Uy, teka, cancel. Okay na yan. Bakit siya Ito lang. Okay, goods na yan siya. Wag na nating i-change yan. So, si extra is 100%. Si 100%, siya yung magre-represent dito sa natin, sa ginawa natin. So, siya si 100%. Tapos, si female naman na yung parang fill niya dito, parang naka-fill niya dito na part, yung mas darker yung kulay, yan yung gagawin natin or gagamitan natin ng bar gamit itong value dito sa STEM students na column. Okay, so ang gagawin lang natin is mag-insert tayo ulit ng chart, pero ang highlight lang natin is ito lang. Ayan, itong part lang ng female kasi female lang naman yung gagawin natin. So insert and then hindi na tayo gagawa ng stack. Ang gagawin natin is ito na lang 2D bar. Ayan. Pero ang gagawin natin dito is tatanggalin natin yung chart title kasi wala tong chart title. Tatanggalin natin yung grid lines. Delete nyo lang. Ito naman, gagawin naman natin ulit yung ginawa natin kanina na 0 tsaka 1 lang talaga to. So, format axis. Tapos, ito sa minimum 0. Tapos, sa maximum 1. Ayan, para hindi siya automatic. Tapos, pwede na natin yung i-delete yung axis natin. So, click nyo lang tong percentages. Tapos, delete. Tapos itong series naman, delete din natin to. Hindi natin kailangan ng legend. Ito, hindi na natin kailangan yan. Delete lang natin yan. So, ang matitira na lang sa atin is yung bar na lang talaga. Dalawang bar. Yan, adjust ko lang to para hanggang sa dulo siya ng chart natin. Ayan. So, tatabunan ko na lang muna yung natin. Ay, wag na lang para magandang tingnan. Diyan lang siya. Okay, so etong sa natin, etong sa tawag nito, data natin dito sa baba. Ito yung ilalagay natin dito sa 100%. Okay? But before that, tatanggalin ko muna yung hindi tatanggalin kundi i-merge ko muna yung i-shrink ko muna yung dalawang bar natin into one location. So, ang gagawin lang natin, select nyo yung bar nyo, tapos right-click, format data point. Tapos, dito sa series overlap na part, i-todo nyo to 100% para nasa isang, lang siya, nasa isang location lang siya ng chart nyo. Okay? After that, same sa ginawa natin dito kanina sa icons natin, itong photo natin dito or image natin dito, hindi pala photo, image pala, copy nyo lang, tapos paste nyo dito sa orange. Ayan. So, after that, medyo, medyo pangit yung
ano natin, i-move lang natin pagilid. Ayan, paliitin lang natin konti yung ano natin. Kasi masyadong ano, masyadong tawag dyan. Para siyang mataba yung ano, icon. So, ayaw natin yung sobrang taba tignan. Ayan. So, goods na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pag change natin to, ang female natin, pag change natin to 10%. So, dapat isa lang yung ma-highlight. 30% tatlo. 95, dapat half ng ano, half nito sa last. So, goods na goods. Ang next na lang natin i-change is, instead of blue, dapat pink siya. Darker pink. So, ang gagawin lang natin is, select na natin yung bar natin, format data series. So, ito yan dito. Click na lang natin dito sa drop down, sa chart elements. I-select natin yung series 1 kasi yun yung, ano natin, yun yung female na part or nasa likod. So, sa series 1 yung nakaselect dito, punta kayo dito sa fill and line. Tapos, solid fill. Tapos, i-change natin to into parang darker, ano, darker pink. Yan. Ulitin ko lang yung, ano ko. Yan, darker pink. Click natin dito. Yan. Sobrang dark lang ata nito. Ito. Medyo, hindi masyadong masakit sa, ano natin, sa mata. Ayan. Tapos, dito sa ano naman natin sa chart natin, tatanggalin natin yung border. So no outline dito. Oops, teka, hindi nawala. No outline. Ayan. After that, ito namang kailangan natin tong ano, yung nasa baba niya parang may ganito na forma. May ganito naman na chart dito sa Excel. Ito na-adjust. Pero masyadong ano, nasa gitna kasi siya. So, ayaw ko yan. Mahirap mag-edit ng points din sa Excel. So, dito tayo pupunta sa, ano, sa PowerPoint. Okay? So, gagawin ko muna is, copy ko muna tong, ano, screenshot ko lang tong, ano, ayan. Tapos, i-paste natin dito sa PowerPoint para meron akong pagkukunan ng dimension. Okay, so insert natin dito yung, ito muna yung rectangle. So insert tayo dito. Oops, bakit hindi na, ayan niya. So, same size. Tanggalin lang ko muna yung outline. Tapos, gawin nating same size. Medyo lumagpas siya konti. Ayan. So, goods na yan. Machi-change din naman yan ulit mamaya. So, tignan ko muna yung design. Asan ba yun? Ito. Kunin natin yung kulay nitong sa baba. So, ang gagawin lang natin is shape format, fill. Tapos, eyedropper tayo. Tapos, select natin to. Ayan. So, pwede kahit anong kulay yung gagamitin nyo. Pero ito yung ano niya, hex code. FFEEE3. Ayan. So, ito, paliitin lang natin. Yan, pinaliit ko lang. Tapos, kailangan natin yung triangle dito. So, mag-insert tayo dito ng triangle. Ito. Ayan. And then, shape, fill, same pa rin. Tapos, tatanggalin ko lang yung outline. And then, ano ko lang siya. Parang nakaganyan. Tapos, na-adjust naman to. Ayan. So, pwede na natin tong i-change pa ganito. Parang ganito siya. Parang ganyan ata, no? Ayan. So, yung mga lumalagpas sa ano, sa dulo, yung, ayan, may lumalagpas dito, lumalagpas din dito. Tatanggalin lang natin yung madali lang naman yung tanggalin. So, ito, ano na natin, select nyo yung dalawa, tapos punta tayo dito sa shape format, tapos combine. Ay, ano yun? Ay, pindot ko. Ayun yun pala, hindi pala combine, yun. Kasi pag combine, natatanggal yung nasa gitna. Ayan. So, ang gagawin natin para matanggal natin yung excess sa labas, mag-i-insert lang tayo dito ng ano, shape.
Ayan. Set na tayo dito ng random shape lang to. Square-square lang para mas madali ano. Tanggalin ko lang yung... Tapos, balitan ko muna yung kulay nito kasi masyadong masyadong light. Ayan ata. So, tatanggalin ko lang yung, isa-subtract ko lang yung ay mali yung na-select ko. Ito pala una yung select dapat. Ayan, subtract. Tapos, mag-insert ulit ako ng shape. Para dito. Sa gilid. Ayan. So, select nyo muna yung nyo, yung shape nyo. Tapos, before nyo i-select natin yung pampa-delete. Para sa subtract, mag-work siya. Kulang ng move konti. Ayan. Ayan. So, ito yung gusto natin na shape. Ang gagawin lang natin dito is yung kulay. Ibabalik ko na lang siya sa dati. So, ito yung copy ko papunta sa Excel. Ayan. So, dito, insert na lang natin to siya dito. Ay, teka. Hindi ako. Mag-hold kayo ng shift, guys, pag nag-a-adjust kayo. Para hindi masira yung dimension. Hindi siya maging distorted. Ayan. Zoom in ko lang para kitang-kita sa camera. Pero ilagay natin to dito sa... Yung chart natin pala, tatanggalan natin to ng background, guys. So, format sa shape fill. Or dito, gawin nilang no fill dito. Ayan, no fill lang yung chart natin. Tapos ito, ilagay natin to dito sa back. Ay, teka. Ayaw nyo makita. Ay, teka. Kasi same size ito, yung natin, chart natin dito sa likod. Series, ito chart area. Dapat no fill tong chart area. So, yung plot area tsaka chart area nyo, dapat naka no fill yan. Ayan. Para nakikita yung mga nasa likod. Kasi lang naman tong nasa harap natin eh. Lagay ko muna siya sa likod para madali kong ma-adjust tong isa. Send to back. Ayan. Adjust natin to. Okay, goods. Goods. Send to front. Ayan. Okay. Tapos itong naman, mga notes natin, pwede na natin itong ilagay sa text box. So, insert text box lang tayo. Tapos ito. Tapos sa text box natin, equal sign lang natin dito sa female natin na part. Tapos enter. So, ayan na siya. Change lang natin yung kulay to this. Oops. Tapos bold. Tapos palakihin konti. Sobrang laki ata. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung background tsaka shape outline. Yan. Medyo mas nasa baba siya pero ito okay na to. Insert na naman ulit ng text box para dito sa natin, mga detalye natin. So, lagay lang ako ng ganyan muna. Okay, dito sa notes of STEM students in higher education globally are gawin natin itong dynamic female. Ayan. Para kung gusto nyo may male, nandun din sa taas automatic. Females pa to dapat. May S, dapat ba lagyan ng S yan? Not sure, hindi ako marunong. Hindi ko alam, males, females. Parang. Sounds right. Hindi lang ako sure. So, equal sign natin dito, tutok.
Yan, so change na natin yung ano, medyo gray siya para aesthetic. Pwede nyo i-adjust to para hindi lumagpas dun sa ano natin. Hindi siya lalagpas sa graph natin. Yan. Tanggalin natin yung outline ng ano natin, text box tsaka shape fill. Yan. Konting pataas lang. Yan. Medyo align na ata siya sa taas. Okay, parang goods na siya. Okay. So kapag nag-change tayo dito ng 30, ayan, automatic na din to mag-change pati nung sa taas natin. 50 naman. Ayan. So tatanggalin ko na tong ano natin, guide natin dito. Tapos na tong guide. So ito, kasi magkaibang ano yan, magkaibang items yan sila. I-ano lang natin to. Punta kayo dito sa find and select, tapos select objects, tapos highlight nyo lang to. Ayan. So tapos pagkatapos nyan, i-group nyo na lang. Right click, tapos group. Para kapag dinrag nyo to, sali na lahat. Okay, goods. Goods na goods. Goods na goods yung mga ano natin, pampaano natin dito Pang-report natin dito Pwede na to panggamit sa ano guys. Pag gumawa kayo ng ano guys, infographics. Mga infographics na mga tikdik. Though mas maganda siya gawin yung infographics sa ano, yung flat design lang talaga sa ano, Illustrator or Photoshop. Pero at least, 'di ba, kung meron kang changes sa mga ano mo, kasi kapag sa Photoshop or Illustrator mo gagawin, pag may mga changes, gagawin mo na ulit yung chart. Hindi siya patulad nito na magmo-move yung ano natin, mga charts natin tsaka labels. Automatic na, tapos pwede mo pang i-share sa ano nyo. Pag nag-report kayo, pwede mo pang i-link to sa ano, i-link to sa PowerPoint. Pwede naman 'yan. Naka-link ang chart sa PowerPoint. Kalimutan ko na paano gawin, pero copy-paste lang ata. Okay lang ata yung copy-paste. Teka. Tayo natin i-change dito. Baka mag-change din yan dun. Hindi. Nalimutan ko paano gawin yon, yung ano, yung tawag dyan. I-link yung ano, link yung data dito sa Excel sa PowerPoint. Pero chart object ba yun? Or ito, paste link. Parang ito ata. Ito, paste link. Parang yun ata yun. Teka. Tayo natin ha. Copy ito, tapos paste ito. Ayaw niya pala kasi naka-ano to. Naka-group. Yung isa lang, pa isa-isa lang to. Paste. Ito, paste link. Ayaw na yung naka-group. So, pwede mong i-arrange na dito sa ano, sa ayaw niya yung ano. Ito. Ayaw niya kunin yung ano natin, yung percentage. Pero ang technique ata diyan para yung chart natin, hindi na lang to naka text box. Pwede naman natin tong gawing data labels tayo dito. Tanggalin natin to, data labels tayo dun sa ano. Tanggalin natin tong data labels nito. Punta tayo dun sa, ipapalikod ko muna tong isa. Kasi nasa ano siya nasa harap siya teka. Pwede naman tong i-ano pala. Series 1. Ayan. Show muna natin yung data labels, kaya i-drag ko lang dito sa baba. Then balik natin yung ano. Ayan. Tatanggalin lang natin yung ano, yung
leader lines, tapos ito na yung ilalagay natin dito. Para in case, i-paste natin sa PowerPoint, automatic pa rin siya mag-update. Medyo ano siya, medyo skewed siya sa baba. Hirap mag-adjust. Pero okay na yan. I-demo ko lang yung para update din sa PowerPoint. Okay, so copy natin tong chart natin. Paste natin dito as link. Chart object. Tapos yung natin ito na lang yung copy paste natin dito. Ay, yung shape pa din pala sa likod. Teka. Nakaano siya eh. Group ko lang ha. Need ko i-copyhin yung shape sa likod eh. Saan ba yung part na yun, yung ito pala, section pane. Yan. Yan, kakopyhin ko. Papunta dito sa... Tapos dito na lang natin i-group ulit. Medyo lampas ata siya konti. Adjust ko lang ha. Okay. Ayan, wag na natin i-ano masyado yung small details. Tinamad bigla. Send to back. Ayan. Okay, let's see. I-ano ko lang to. I-group ko lang to ulit. Let's see kung mag-change ba yung data natin dito sa PowerPoint tapos doon sa kapag change natin doon sa Excel. Okay, so gawin natin tong 50-50. Gago, nag-move. Ay, naka-ano siya. Teka. Ay. Sumusunod siya dun sa sumusunod siya dun sa tawag dyan, wala na atang option dito para mag-steady dito siya. Try natin dito. Wrap text in shape, allow text overflow. Wala naman dito. Walang steady. Pero tingnan natin yung sa natin. So, ganun lang pala, paste link lang para mag-update o update din sa kapag na-update kayo sa Excel, mag-update din yung PowerPoint nyo. So, paste link lang yung gagamitin nyo. So, copy nyo dito yung chart nyo. Right, dito sa paste, tapos paste special. Ito, paste link, tapos itong Excel chart object para mag-update kayo sa Excel file nyo, automatic na din mag-update yung sa PowerPoint. So, ginawa natin tong ulit na 35. Ayan, mag-update din yung sa PowerPoint. Kaso nga lang, itong tawag dyan, itong data label dito sa sa chart natin, nagmo-move siya. So, kailangan natin palaging re-rearrange siya. So, baka makahanap kayo ng ibang way. Nagmo-move kasi siya dito based on ko naka-select dito sa natin. Kasi naka-outside end to. Try natin inside base lang. Kasi nandyan siya palagi kapag inside base hindi naman yan nagmo-move. So kapag dinrag natin yan dito, nag-change tayo. Ganun pa rin. 40. Nagmo-move talaga siya. Inside base, center, inside end. Inside base naman sa una, nagmo-move pa rin siya. Center. Inside base kasi nandito naman siya palagi sa gilid. Bakit siya nagmo-move, no? Kasi kapag hindi ko siya nire-rearrange, dyan lang siya palagi. Pero kapag minove ko siya, kasi malayo na yung data ata. Pag nilagay ko siya dito tapos nag 70% ako, nagmo-move pa rin siya.
nagmo-move talaga siya guys kapag ganito na technique yung gagamitin natin. So, pero gets nyo naman eh. So, yun lang yung sa ano natin, sa challenge natin for this Excel challenge. Naggawa naman natin. Simpleng-simple lang, more on ano lang, formatting lang sa charts. So, and also, nagamit din natin yung PowerPoint, di ba? So, probably sa next natin na live, mag-ano tayo, magpa-Power Query tsaka Power Automate. But we'll see. For now, ano lang, chill lang na live. Easy live lang, easy challenge lang, easy challenge. Ayan. Baka, at least baka makatulong to sa iba na ano, nagsisimula pa lang na hindi nila alam na nag-work as, na pwede palang icons gamitin niyo sa chart. Ayan, so, yun lang ata. Thank you very much for watching and staying. And see you on my next live. Baka later magla-live ako. Or next week na. Okay? Woke Tech. Peace!